Oh my god. Loose. Yun, so I think next time lagyan lang natin ng Loctite para hindi talaga siya lumuwag. For now, higpit na lang natin from time to time. So yan, magka-camp tayo ngayon sa Igbaras, dun sa Daihat Igbaras. And yan, naka-camp na ako last time doon, I think mga 2 years ago na. Pero hindi pa maganda yung camera ko that time, so yung kuha doon is medyo blurry pa siya. So ngayon babalik tayo doon. And yan, set up lang natin yung ating navigation. Next is GPS. So maps tayo. Then dito set up natin yung sa battery. Hindi natin i-disable muna yung isang battery, sinadesh ko. Yan, disable muna natin to kasi ito yung medyo parasitic na battery na. Medyo mababa na yung capacity niya and hindi na drag niya pababa yung overall capacity ng battery. So ngayon naka-on siya. Double check natin, 99%, 12 amp hours. So disable muna natin siya. Dito meron tayo ditong charge and discharge, then balance. So off na natin both charge and discharge. Okay. Ayan, naka-off na both charge and discharge. Daihat. Yan, 60 kilometers. Yan, Minami right now is at 98%. 24 amp hours siya. Then si ayan o, ito yung isa sa mga internal battery natin. Sinadash ko is internal battery din. Si ayan o, yan, mag-load. Yan, so 99% din, 19.8 amp hours. Yan, so dito tayo dadaan sa Maasin, Alimod dyan. Then bakit niya ako dinala dito sa may pass na papunta dito sa Tubungan, no? Pero feeling ko yung daanan dito, so dinala niya ako dito sa gimbal. Dito sa gimbal niya ako pinadaan. Medyo 1 hour and 49 minutes kasi yung dito 1 hour and 35 minutes lang. Sige game, dito tayo dadaan. Okay, next, so we have 60 kilometers and then ito natin yung GPS pedometer natin. On ko lang yung location, naka-on yung location. Let's go. Okay, sige game, okay na. Okay, game. So doon sa Daihat before, nire-repair pa kasi yung kalsada nung last ko napunta doon eh. So not sure ngayon. I think okay na siguro yung kalsada doon. I mean yung daanan lang papunta doon. Pero yung papasok mismo doon sa Daihat, yun yung hindi ako sure. I think rough road, same pa rin siguro na rough road pa rin. Hindi ako sure kung kakayanin ng scooter natin yung papasok doon mismo sa campsite. Kasi ano yun eh, mataas yun eh. So tingnan natin mamaya kung medyo okay yung kalsada, try natin dalhin pataas yung scooter. Otherwise doon lang siya sa baba, doon lang siya sa kalsada mismo tatambay. Last time kasi pinagdadala ko lahat ng gamit ko doon sa taas.
dahil hindi makadaan yung motor. I think yung sa part, sa kanal na part, yung ginagawa, yung nire-repair pa sa kalsada, kaya hindi ko maipasok yung motor papaloob or pataas dun sa campsite. So hopefully madala natin yung scooter natin pataas para pwede natin dun ma-charge. Parang nag-improve na rin yung suspension ng scooter natin ngayon. Ni-rebuild ko kasi yung ano niya yung swing arm. Yung swing arm niya kasi is may mga ano siya, parang i-assemble mo pa siya. May mga tornilyo and stuff. Need mo pa siya assemble. Yung electric motor ko is mataba. Dahil 10 inches lang siya tapos 7 kilowatts, kaya nag-compensate siya sa thickness kumbaga. Yung swing arm natin is nilagyan ko siya ng mga washer para mag-adjust yung ma-adjust yung width ng swing arm para mapasok yung electric motor natin kasi mataba nga siya. Hindi siya fit sa regular lang na swing arm, yung kung hindi mo i-modify, hindi mo lalagyan ng mga washer. And yung ano niya, yung kanyang bearing, I think yung bearing niya ata yung problemado. Meron siyang bearing, so pinalitan ko yung bearing. Ginamitan ko lang ng puller, bearing puller, and yan, pinalitan ko na yung kanyang bearing. Dalawang bearing na mismo yung pinalitan ko. And also high torque type motor na pala yung gamit natin ngayon. So design na talaga siya pang akyatan. Next, napalitan ko na yung hall sensor niya. Ang problem lang kasi dalawang set ng hall sensor kasi ito yung isang set gumagana, yung isa hindi. Ayaw ko nang buksan ulit yung ano, ayaw ko nang buksan ulit yung electric motor, kaya yun, isa yung gumagana, isang set ng hall sensor lang yung gumagana. I think may problem siguro sa hall sensor mismo na kinabit ko or sa wiring, not sure lang. Hindi pa kasi ako nakabili ng parang tester para sa hall sensor. So next time bili na lang ako. Mga 1,000 plus lang naman siya, yung tester ng hall sensor, para at least before ko siya i-rebuild, before ko i-assemble yung electric motor, at least dun pa lang sa tester alam mo na gumagana na talaga siya. Actually pwede mo rin test sa multimeter kaso hindi ko na naisipan na i-test sa multimeter. Nirekta ko na siya assemble agad, parang YOLO na lang talaga. Ang ganda ng panahon ngayon. Yan yung bukid. Anyways, sana hindi pumalya yung ano natin, yung hall sensor natin. Yung ginamit ko dito na pandikit ng hall sensor sa kanyang stator is yung Mighty Band na high temp na Mighty Band, which is around 150 degrees Celsius pa yung kanyang
ang term din, yung parang pa, yung sa specs niya is 150 degrees Celsius pa yung kaya niya before siguro mag-degrade yung pandikit or matunaw. So hopefully hindi siya hindi siya matunaw. Usually yung temperature ng motor natin mga 100 degrees lang eh. Magloloko na kasi siya pag ano na siya, sumobra na siya sa 100 degrees. I mean like mga dyan sa 120 mag-ano na siya, mag-error na yung controller. Hindi na niya papatakbuhin yung motor natin dahil overheat na siya kumbaga. So parang may limiter sa controller natin mismo na pag 120 degrees yung electric motor temperature, yan magsa-stop na siya. 120 nga ba or 150? Nakalimutan ko. Pero dyan, meron siyang limiter. Pero yun lang. Hopefully hindi matanggal yung ginamit natin. Wala kasi ako mabili before na na high temp dito sa local stores. O orderin ko pa sa Shopee. Kaya no choice. Bumili na lang ako ng high temp na Mighty Band. Yung worry ko lang talaga is yung sa overheat, baka matunaw yung Mighty Band at hindi na mag-align properly yung hall sensor natin. May binili ako before yung 200, I think 200 degrees yung niya yung sa specs niya. 200 degrees yung kaya niya. Kaso wala akong mabiling ganun nung ni-repair ko to, kaya nag-stick na lang ako muna sa Mighty Band na high temp. Yosh. Magandang mag-camping dito siguro, no? Okay, mga parcel Shopee siguro yun. ...22 kilometers na. Our time check is 8:06. Home of the Defenders. Ito, police station, police provincial office. Tigbawa National High School pala to. So 30 kilometers na tayo. 8:20 AM. Tapos dito tayo liliko. Tubungan. Ayan. Wow, amazing. May dike na sila dyan. Dike.
Tada! Oh, diba? Amazing. Akala ko yung matanda kanina is tatwa. Diyos ko. Sorry po. ...38 kilometers na tayo. Malapit na lang pala. Ay hindi, another 30 kilometers na. Pero malapit na. Ganito na tayo sa Gumbao. I think dito tayo liliko. Yan dito. Dito tayo. Igbaras. Yan. Oops. Yung dito, yun oh. Oh. Sige, next time try natin dumaan din. Nakailang next time na ako, sabi ko before. Hindi ako sure kung may data dito. Mukhang wala. Walang signal dito. Pero maganda yung ano dito, yung lugar. Yun. Past 50 kilometers hanap yan na makakainan. And yung pwedeng makapag-charge yung scooter. Nandito na tayo sa bayan ng Igbaras. Mga bukid na. Okay, diretso lang to. Ay wait lang, saan na ako? Teka iba ito yung dinaanan ko eh. Dito tayo dito. Dito rin ata ako naligaw before. Oh, diretso lang tayo. Ang ganda ng plaza nila dito. Amazing. Oh, ang ganda oh. May mga upuan dito sa gilid. Okay, check tayo battery. Nasa 39% na siya. 7.8 amp hours. Miami is 47%, which is 11.3 amp hours. So may mga around 20 amp hours pa tayo na natitira. Tinghanap na tayo ng ma-recharge yan. 9:05 na. 9:05, around 49 kilometers na yung na-travel natin. Itong Holy Land Nature Farm. Naka. Ang ganda ng daanan dito. Ayun, ang ganda ng daming niyog. Wow. Very nice. Wait lang. Oops. Arribalo, Iloilo City. Oh, wait lang. Mayara manruling car. Check the time. Okay, dito na lang. Malunggay, Pagsanga.
turn on na lang natin, sinadash ko ngayon. Discharge. Kaya pamindot ng okay, ayan. Ano to? Camp Lawang. Wait lang. Cafe and resto. Sige, pwede siguro tayo dito tumambay muna. Wait lang, Camp Lawang. Camp Lawang. Ay, wow. Ay, sarado. Sarado sa mga forward. Sige lang. Ating palang tao ngayon. Ang ganda ng hangin. I mean, sarap sa pakiramdam ng hangin. Oh my god. Grabe yung bukid dito, man. Kilometers na tayo. Oh my god. Sarap mamuhay dito. What the hell? You know, fudge. Oh my god. Oh. Sarap mamuhay sa ganitong lugar, man. Fuck. Yeah. Wait lang. Ay, sir. Morning, sir. Mapa dayag, sir? Ano, sir? Nabawal na din scooter. Ikabugaw. Ah, kinabawal doon? Nga masaraw? Eh, alas ka rin siya, scooter bike. Ah, ang area be sir electric na sir. 'Di ba magpaubos? May ano ni sir, may feature ni sir nga mahinay na siya. Ikaw lang? Ako lang isa. O campaign ko sir. Alam ka lang sara. Ay, wait lang sir, may mga kalan-ande yan sir. Nga lapit dire wala. Subong may ara. Bot lang may luto daw sa babaw. Ah, sa babaw may ara na. Janggil lang sara. Ah, okay, okay. Sige. Hindi suligan lang sara. Tapos ano dan mo kay ma-charge ko tan. Ah, mura nang ginadumalian scooter. Ah. Oh, sir, pero ano sir, ang aray safe man na siya magpadulog. Mayaman na siya. Ang budlay lang sa scooter nga ano di gasolina mo na. Why gid sabi hindi siya ka sarang engine braking sabi mo. Ang ari okay gina siya. Ang pili ko yan ka-charge ga sir, ka scooter ko. Discharge na. Ah, Dischargeable ka scooter. electric sir? Oh. Try lang bigyan kay kagawad mo lang sir. Kung pili ka charge. Andyan mismo sir ah? Okay, sige sir. Data ka sir. Sige sir, thank you. Ay, kinanglan ko pa din mag-login sir. Kung ikabugaw, ikabugaw. Jam lang ako sa dayhag. Ate ad. Ay. Okay.
Ay, sige sir, thank you. Wait lang. May extension man ko nga dara, boss. Ito kami saksakan ko na sa may rigi ng kawayan. No? Okay, sige, sige. Okay. Wait lang. Mahaw na lang ko din. Ang kung pira ka percent demand dila lang. Kay kung ano, mga ano lang sugra, mga isa lang ko oras i-charge ko sir. Tapos panora man ko lot. Yung ko basi malangan ko black ko no. Taas pa naman sa kaan to daan. Persado sa sir. Oo sir, persado ni. Amo ni nga namin ni siya pang saka kag pa dulhog. Ay wala sa ang iya prino way ga. Why? Ang mga why gidi ko ga metro ka prino. Kung magpadulhog ko. May engine brake siya man yan. May engine do press maka primera kang ano kang automatic kang mga manual bla. Amoran nga kung magpanulog ko era ko gagamit prino. Abra nga why go overheat ang nga ano nga prino na. Eh sa mga scooter type nga mga ano, Ang di gasolina. ga ano ta na ga ura ta na engine brake mong. Why engine brake ran, bedlay ran. May ano man may engine brake man pay Nalanlodan mo ta na. may maludan ano mo bedlay. Gauge ka ta na. May madura magyapon. Andiyan na mian ko amo di na dara ko sa mga tag-as, why ko gagamit ka scooter agi sa mga tag-as kay delikado. May wire na imo ka boto sa mag-charge ka. Sir, may extension man ko kaya. Dali lang, balang. Okay, dyan lang man gali kung dyan. Ito, ko bibisip ka. Ya ko lang saksak, sir. Saksak lang. Okay. Tapos, pwede ko guro isol-solo na lang guro kaya. Okay lang ma-block gamay gasar yan. Okay, sige. Alam ko. Yeah. Wait lang. Check ko kung ga-charge. Ay. 7.4. Bali 9:41 ako nag-start. Sira ako to man taw. Dala. Okay naman sir, ga-charge. Mabayad lang ko rin sir, ano, tapos ko ano, kaan. Thank you sir. Ay, morning. Mamahaw ko doon. Ay, yan, thank you sir. Ay, mama ko sir. Ay, sir, thank you good. Be, pakbet lang ko guray. Pakbet kag pansit. Naga man. So, ito, medyo konting init lang pero ayun po, pahingahin lang natin mamaya pagdating doon sa medyo matalik na. Rest lang natin mamaya. Yan. Charge. Ay! Sir! Naka-charge tayo dito mga 1 hour. Then, kakakain lang din natin. Okay. Ma'am, thank you agad. Tamat ko. Okay, battery status ngayon ni Minami nasa 14.9 amp hours na sir. 62%. Minami then sinedash ko I think 100% to. Ayan, 98% at 11.8 amp hours. Then si Ayano, ayan, 68% at 13.6 amp hours. Okay, game, not bad. So 2.8 kilometers na lang yung natitira natin na ita-travel. Yan, sige. I think dito yung part na medyo mataas. I think. Ay, yung aga. Yeah. I think kaya pa dyan.
sa Jahan Falls. Okay. Ito yung delikado dito. Grabe yung liko. Oh my god. Tapos pahinga ulit tayo dun sa taas. Yun yung medyo delikado na part. Grabe talaga yung liko pag ganun talaga. Kakatakot yung pagpababa. Dito lang ata yung kaya ng electric motor natin. No. Okay. Sige. Atras muna tayo. Tapos pingat muna tayo dun sa baba. Enable lang natin yung downhill assist. Sorry. Yung park natin. Gawin natin switch park. Ayan. Naka-switch park na. Check natin kung gagana. Nag-error. Nako. Wait lang. Try natin nag-disconnect. Nag-error siya. Hindi niya ma-right yung settings sa controller. Switch park. Ay, naka-switch park na. Then save. Okay. Sige, balik lang tayo. Tapos yan. Ba't hindi gumagana yung switch pad natin? Parang hindi gumagana, no? I think yung settings natin siguro is medyo mahina. Oops. Yan, ito yung delikado na part. God, hindi nag-trigger yung ano natin, yung switch park function natin. Yan, nandito na din tayo sa baba. Hindi ko gets bakit hindi gumagana ngayon yung switch park natin. Ay, ma'am. Powayan ko danay gi ma'am motor ko, ma'am. Powayan ko danay motor ko gi, nagubarhet. May sa babaw to nagubarhet, naguntat. Yeah. Nakasaka naman ko gi before. Kaso overheat lang gid. Yeah. Nag-trigger ata, pero delay yung trigger ng ano niya. Kasi dapat pag-release ko ng throttle. Okay. Tamatamat ko, sir. Tamatamat ko, ma'am. Balik lang ko kay Kroko nagid man. Oy, man dyan breaking man dyan. Sige, thank you agad. Anong oras na ba? 12:38 na. Nagpahinga tayo doon siguro mga 1 hour and 30 minutes. Nag-overheat yung scooter natin kanina. And then ayan. So nag-cool down na siya. Try natin ulit if makaya na. If hindi pa rin, need natin mag-unload ng gamit. Yun nga yung sinadjust kanina ni sir is pahatid na lang yung ibang gamit natin if ever. I think dito tayo ata nag-stop kanina. Ayan. Kaya niya na. Ay, sir.
Kaya niya naman dito. Okay. Ito na tayo. Kaya niya naman. May ginagawang simbahan na dito. Amazing. Ay. Ay, why? Nagpaway-way lang ko. Padayhag, sir? Sige. Thank you, sir. If ever, pahinga na ulit tayo dito. Pero naka-enable na yung switch park, which is yan yung downhill assist natin. Yan o. Pag nililis mo yung throttle, nagsaslow down siya kaagad without using yung brakes mo. Pero hindi ko gets bakit hindi siya nag-trigger kanina. Nung nililis ko yung throttle, hindi nag-trigger yung natin, downhill assist natin. Ayan lang. Dito naman yung hindi niya kinaya. Doon muna siguro tayo sa baba. Pwede ko na isari Batanggi motor, sir? Nalangan ka saka. Hindi lang gid. Nagpaway ako to kagina pay. Nag-overheat kagina ti German di ra saka. Di po wayang ko naman. Wayang ko danay sir. Thank you, sir. Ay. Hello. Poy way ko danay gyud, ma'am. Thank you again. Okay, I changed the face current to 450. Yeah, we changed the max face current to 450. Yeah. Mainit. Yan lang. Yan, hindi ko pala na-record. Nandito na ako. Nakakyat na ako mga 10 minutes na pahinga doon kanina. Guys, sa bahay ni sir. So, change natin to 500 amps yung kanyang, 450 yung kanyang phase current. Yung max phase current niya, 450 amps. So, ayan, naakyat niya naman. Pero I think, ayan, dito ata. Yan, dito na tayo. Ayan, so I think yun nga, sa settings, 450 amps. Hindi lang change sa 450 amps yung ating. Oh my god. Yan lang. Tingnan mo to. Yan, nandito na tayo. They have overlooking. So, pwedeng mag-charge dun sa taas. Yan o, tingnan mo. Ang hirap daanan yan, Diyos ko. Wag na. Safety first tayo. Wait. Lagyan din natin to ng bato. Delikado to, baka umatras. Pero nang hindi siya umatras. No choice, dadalhin talaga natin yung gamit natin doon isa-isa. Kaso pag ganito yung pwesto niya, may hangin, baka matumba din to. So pwede natin gawin, paganituhin natin siguro. Parang ganito siguro. Yan. Yan. Pag ganito, at least dito siya papunta. Dalhin lang natin muna yung mga necessary natin ng mga gamit.
Yeah. Okay. Mag-hike tayo. Sunod din sa ginawa natin before. Lahat ng gamit natin, dinalan natin dun sa taas. Wow. No. Ayoko mag-risk. Oops. Feeling ko makakaya niya, pero yan. Ayoko mag-risk. Yan.